tulog ako noon, may susi pala sa kwarto ko. Kasi nung lumipat kami ng ibang lugar, mayroon na akong sarili kong kwarto. Wala akong kaalam-alam, may susi pala. Mabuti nung binubukas yung, akala ko ako lang may susi. Meron palang kape. Nung bubuksan ko, yung bubuksan yung pinto, na marimutit mababaw lang tulog ko. Kasi nga, natatakot ako na pag natulog ako, na gano'n mangyayari. Ay, binubuksan, bigla akong lundag at inano ko yung pintuan at sinara ko at umupo ako ng ganyan. Tapos kasi maliit lang kwarto ko noon eh. Yung paa ko nandoon sa may ng kama, ganyan ako. At talagang pilit na bubuksan. Wala noon si yung asawa niya. Nasa Vancouver noon. Nasa ospital kasi nagkaroon ng problema sa pagbubuntis. Ayun. Pilit talaga binubuksan ko ng mga pinagsasabi. Talaga ay talaga. Tapos naisip ko na tiningin ako sa bintana na kapag nagpursige, bubuksan ko ang bintana at matalon ako. Iyon. Tapos, walang ingay. Yung mga shelves doon, may shelves ako na ganyan. Kinuha ko yun, isa-isa, inalis ko yung mga dekorasyon ko doon. Kinuha ko yun isa-isa. At linagay ko doon sa may pintuan, linya, ganyan, linya. Tapos, doon sa may pintuan, nakaharang doon sa may kama ko doon. Kasi yung kama ko bakal. Tapos umupo ako ng ganyan. Yan ang yan doon. Hindi talaga ako alis doon. Hanggang doon ako para ako nakatulog doon. Talaga yung paa ko nakabarricade ng ganon. Tapos nag-iisip ako na buksan ko yung yung bintana, tapos ko yung kumot ko, itali ko doon sa aking ng kama at mababa ako. Kapag pag nagpursige na pumasok, at mabuti hindi nagpursige. Pero kung ano-ano ang mga pagsasabi sa akin na sobrang hindi ko masikmura ang mga pinagsasabi. Ang hirap talaga pag naalala ko yung takot. Yung takot. Mabutit nagising ako. Kung hindi, baka kung ano na nangyari sa akin. Siguro ngayon, pinatay ko ng sarili ko kung hindi ko talaga makayanan. Grabe. Grabe nga mga ginawa sa akin. Sobra. Palibhasa, wala akong pamilya dito noon. Wala akong matakbuhan. Ang hirap pala na ganun. Nag-iisa ka lang. Tapos nakapasok ka sa ganung sitwasyon. Ang hirap. Parang nakikita ko ang mga sarili ko yung sa ibang tao na mga OFW. Ganon. Pag nakakapanood ako ng ganon ang nangyari sa kanila, naalala ko yung nangyari sa akin. Kaya ang hirap talaga. Tapos sasabihan ako nag-hallucination ako. Nagdi-delusional ako. Paranoia ako. Grabe. Sobra. Sobra yung walang malasakit. Kung nangyari yun sa iba kong kapatid, ay siguradong pinapulis ko na yun. Yung gumawa sa kapatid ko, pinakulong ko. Pero malas ko, hindi yun nangyari sa akin. At nag-suffer ako ng maraming taon. Hanggang ngayon, kaya ako nagkasakit. Tapos kaliwat kanan pa mga nagloko sa akin. Kaya damay-damay na. Kaya ako nagkasakit ng ganito. Nagkasakit ako dahil 40 years ako nagkaroon ng yung nangyari sa akin, yung trauma ko.